Diyos at muli tayo po ngayon ay nandito sa araw na kanyang tinalaga upang tayo ay magpuri, magpasalamat, kilalanin siya sa kanyang kabutihan at kadakilaan at sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa ating pong pag-umpisa, let's all stand up please as we sing for the Lord. Let's sing for our first song, O Church, Arise. Sabi po ng Panginoon, on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin po, Iglesia na tayo ng Panginoon, hindi namin magkakaroon. Amen? Let's rise right now.
bilang Iglesia ng ating Panginoon. This time, ulitin po natin, God is faithful. Ang Diyos ay nako, hindi tayo iiwan. Kahit ako ay lagi sa taas sa Panginoon. Kaya tayo natakot, amen? Patuloy tayo. Diyos ay nananatiling tapat. Amen?
Purihin ang Panginoon kung ay siya ay karapat-dapat sa lahat ng ating pagpupuri, pasasalamat, at pagsamba. Tayo po ay bukas sa panalangin sa umaga nito. Let's pray. O dakilang Diyos ng kapangyarihan, among banal, makabagid, puspos ng biyaya, pag-ibig, at pagmamahal, hindi lang sa iyong sangnilikha, kundi lalo higit sa iyong mga hinirang, sa iyong mga anak, sa iyong mga iniligtas. Sa umaga nito, Panginoon, sa inyo po kami lumalapit, sapagkat kayo lang ang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat kayo lang ang may kakayahan na dinggin ang lahat ng panalangin ng inyong mga anak sa buong mundo ng sabay-sabay. Kayo lang ang may kakayahan na ito ay bigyan ng katugunan, Panginoon, ayon sa inyong kalooban at ikalulugod. Hindi po kami lumalapit sa mga Diyos-Diyosan. Wala po silang kakayahan, Panginoon, na makapakinig ng aming mga panalangin. Bagamat mayroon silang tenga, ito po ay hindi nakakarinig, Panginoon. Bagamat mayroon silang mga kamay, hindi po nila kami kaya mabutin. Hindi katulad niyo, Panginoon, kayo ay makapangyarihan. Kayo ay kamangha-mangha sa inyong mga gawa. Ang inyong mga kamay ay hindi maiksi. Kaya mabutin ang kasulok-sulukan ng mundong ito, ang apat na sulok ng mundong ito. Lahat ay kaya ninyong gawin, wala pong imposible sa inyo. Kung kaya't sa iyo lang kami lumalapit, sa iyo lang kami nananalig, sa iyo lang kami nagtitiwala. Ikaw na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ikaw na Diyos ng mga tatlong banal, matuwid, makatarungan, makatwiran, mapagmahal, makabagin. Tunay na lang makakakila mo, O Diyos, lalo na sa iyong pagliligtas sa aming mga makasalanan at hindi karapat-dapat. Bagamat hindi mo obligasyon ang iligtas ang sino man, subalit ang dahil sa iyong pagmamahal, ang dahil sa iyong ikalulugod, Lord, bago pa nagsimula ang panahon, ay pinagplanuhan mo na ang aming kaligtasan. At salamat, ang iyong bukong na anak ay pumarito upang ganapin ang planong pagliligtas na ito na napakadakila. Sa kabila ng kinailangan niyang ialay ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, ang kanyang buhay, doon sa krus ng Kalbaryo, upang matanggap lang namin ang kapatawaran at paglilinis ng aming mga kasalanan na kung tutuusin ay hindi kami karapat-dapat. Ang dapat sa amin ay ang kabaligtaran, ang kamatayan, ang walang hanggang kaparusahan, ang walang hanggang kahatulan, ang walang hanggan at nakakimbang mong galit at pagpaparusa. Subalit sa iyong biyaya, sa iyong habag, Lord, kabaligtaran ang aming tinanggap. At ngayon, hindi na kami kakatulan. Kaming mga nanay Kristo, kaming mga sumasampalataya kay Jesus, kami ay nilipat na mula sa kahatulan patungo sa Panginoon Jesus. Mula sa kamatayan patungo sa buhay, mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa kapangyarihan ng Diablo patungo sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, marapat lang na kami maglingkod sa iyo ng tapat. Marapat lang na kami maglingkod sa iyo ng masigasig. At nandito po kami sa umagang nito, Panginoon, upang ipahayag sa inyo ang pagnanasa nito. Nandito po kami dahil nais po namin maglingkod sa iyo. Nandito po kami dahil nais pa po namin kayong ibigin at mahalin ng higit pa. Paglingkuran ng higit pa. Nais pa po namin lumago sa aming pananampalataya, sa inyong biyaya at sa pagkakilala namin sa aming
Panginoong Jesus. Nais po namin matuto, umabot sa punto na kami ay nagbubunga ng mga tuwiran sa inyong harapan. Nagiging pagtotoo at liwanag ng iyong Ebanghelyo sa mga lugar na kami napaparoon, sa mga tao na nandoon sa paligid namin. Lord, gamitin niyo po kami. Gamitin niyo po ang aming lakas. Gamitin niyo po ang aming tinig, ang aming isip, ang aming mga tinatangkilik. Gamitin niyo po lahat para itaas ang inyong pangalan, para luwalhatiin ang inyong presensya. Salamat po sa oras na ito. Salamat po sa bawat isang narito. Salamat po at kami muli ay nagsama-sama upang sabay-sabay kami umawit, magpuri at sumamba sa inyong dakilang pangalan. Katulad ng inyong itinagubilin na huwag namin pabayaan ang pagtitipon. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay hindi namin nagagawa dahil sa lakas namin o dahil sa katalinuhan namin, kundi ito'y sa biyaya mo lamang. Sa biyayang binigay mo at tinanggap namin na nagbibigay ng lakas at kakayahan sa amin upang makapagpatuloy kaming maglingkod sa iyo. Salamat po sa mga kakayahan ito. Tunay na hindi may pagkakala ang isang tumanggap ng iyong biyaya. Nawa hanggang sa iyong pagbabalik, kung abutan mo man kami sa iyong pagbabalik, ay masumpungan kami naglilingkod. O kung abutan man kami ng aming huling hininga at hindi ka pa bumabalik, nawa masumpungan mo pa rin kami naglilingkod. Huwag mong hayaan na kami ay magapi ng kasalanan, ng tukso, ng diablo, at ng sanlibutan. Maging ang aming mga anak, Panginoon. Kahabagan mo po ang bawat isa. Nawa, masumpungan mo kami, nagpapatuloy, nagtatagumpay, alang-alang kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Purihin ka, dakilain ka, O Diyos. Pagpalain mo po ang aming pagtitipon, pagpalain mo po bawat isa. Patuloy mo kami ihanda sa aming puso, sa aming isip, sa aming tenga, sa aming kaunawaan. Patuloy ikaw ang kumilos at mangusap sa amin, batid mo ang lahat ng mga pangangailangan sa spiritual, sa pinansyal, sa pisikal, sa emosyon, anuman ang mga pangangailangan, Panginoon, katalinuhan, kalakasan, kalusugan, Lord, lahat ng ito ay bigyan po ninyo ng tagugunan. Tulungan mo rin ang mga kapatid po namin, may mga mahal sa buhay na wala pa sa iyo. Nawa kahabagan mo rin silang kakain sa iyong bukong na anak, si Jesus. Tulungan mo rin ang mga kapatid po namin, may mga hanap buhay. Maging ang mga mahal nila sa buhay na nagtatrabaho sa ibang lugar at malayong lugar. Ang pag-iingat at kalakasan ay hinihiling po namin sa iyo. At nawa, sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon, ikaw ay kanilang masuntuan. Padala ka ng mga anak mo ng mga mangaral na magpapahagi sa kanila ng iyong mga salita. Patuloy mo rin pagpalain ang gawain ito, Panginoon. Patuloy na tumawag ng mga individual, ng mga pamilya, ng mga kasama ng maglingkod sa lugar na ito. Tulungan mo ang bawat isa na magkaroon ng pagkusa, na magpatotoo at mag-akay. Pagpalain mo po lahat na naging bahagi sa gawain ito. Maging ang aming extension, Panginoon, sa lugar ng Estadero. Pagpalain po ninyo. I-bless mo rin ang aming gawain, ang aming espesyal na gawain mo ngayong gabi upang welcome ang aming kaibigan at bisita at nawa ay maging pagpapala po kami sa Kanya, Panginoon. Higit sa maging pagpapala siya sa amin. Lord, mahal po namin kayo. Wala po kami mong nais, hindi kayo ay paglingkuran, mabigyan ng kalugdan sa aming mga buhay. Higit pa sa mga bagay na material, mahalin po namin kayo ng buong puso,
buong kaluluwa, buong isip, at buong kalakasan. Tapos po ang pangalan sa aming kalagitnaan at sa bawat buhay na natin. Pagpalain niyo ang bawat isa. Lahat na ito ay aking hiling at dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan na aming tagapagligtas na nato at Diyos na si Jesus. Amen. Psalms chapter 29, verse 1 to 6. Give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. The voice of the Lord is upon the waters, the God of glory in thunder. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. He maketh them also to scale like a cup, like a nut as young, like a young newborn. Amen. Panginoon, good morning po. Kayo mali na po. Amen. Napakaganda ng ating scripture reading, ano? The voice of the Lord, sabi niya sa verse 4, is so powerful. Kaya, ang Panginoon pag tumawag, hindi pwedeng walang pagtugon eh. Amen? Yung nanay natin, yung tatay natin, pag tumawag yan, madalas pinapaliwala ng anak, di ba? Kaya nga tinatawag sila 10 utos eh. Di ba? Kasi pang siya matawag, hindi pa nakikinig. Pero pag pang-10 na, tinawag mo, Hoy! Pedro! Pag di ka tumayo dyan, at naghugas ng pinggan, yan, doon pa lang sa pang-10, doon pa lang tatayo. Pero ang Diyos, mga kapatid, iba. Amen? Patingin niya, ayan, verse 4, sabi niya, the voice of the Lord is powerful. Kaya no wonder kahit patay tayo sa ating kasalanan. Amen? Kahit patay tayo sa harap ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Naintindihan niyo ba yun, mga kapatid? Ibig sabihin na tayo patay sa harap ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Wala tayong pagtugon sa Kanya. Kasi patay tayo sa Kanya. Pero once na tinawag na tayo, dahil makapangyarihan yung Kanyang tinig, mga kapatid, yung tinig na yun na tumatawag sa ating pangalan, nagbibigay sa atin yun ng kakayahan para tayo tumugon sa Diyos. May pumapasok ng talata sa isip ko. John chapter 5, verse 25, kung hindi ako nagkakaman. Verily, verily, I say to you, the hour is coming, and now is. Yung oras daw ay parating at ngayon na. Paano po yun? When the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. So nakita niyo po, mga kapatid, and they that hear shall live. Ibig sabihin, yung mga tinawag, yun ang makakarinig. Kasi kung hindi ka naman tinawag, hindi mo naman mapapansin eh. Tama? Hindi mo bibigyan ng pansin. Kaya, ayan, yan ang sinasabi ng Psalms, na yung tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Na once na tinawag tayo, kahit na tayo'y lugmok sa pagkakasala, lugmok sa bisyo o sa ano paman, baon sa hanggang liig o hanggang lubog na tayo, sadlak sa kasalanan, mga kapatid,
Walang imposible kapag tinawag tayo ng Diyos. Naalala niyo sa John 11, si Lazaro namatay. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, namatay na siya, ililibing na, 4 na araw na. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, sabi niya, Lazaro, umarito ka. Mga kapatid, yung patay. Marami ng patay doon, di ba? Maraming patay doon kasi cemetery yun eh. Hindi lang si Lazaro yung nandun. Maraming patay doon na nakalibing. Pero si Lazaro lang ang tinawag. Pero kung tinawag ng Panginoon lahat ng patay doon, sa tingin ko hindi sila babangon. The voice of the Lord is powerful. Amen? Kaya kung tinawag ng Panginoon, Lazaro, umarito ka. Si Lazaro, bagamat nakabalot po siya, parang mami, ganun kasi paglilong nila nun eh, pinabalot nila eh. Bumangon siya at lumapit. Sabi ng Panginoon, alaganin niya siya at painumin ng tubig. Ganyan po ang makapangyarihan ang tinig ng Panginoon. No wonder, sabi niya sa John chapter 10, My sheep hear my voice and they follow me. Katulad ni Lazaro, nung narinig niya yung tinig ng Panginoon, sumunod siya. Ganun din yung mga tupa ng Panginoon. Amen? Yan pala, blessing niya. Amen? Tayo po dumako at magpatuloy sa umagang ito sa ating series of lesson na ginagawa. We are in the book of 1 Timothy. Amen? So, tumungo tayo sa 1 Timothy chapter 4. Tapos na po natin yung chapter 1, chapter 2, saka yung chapter 3. So, nasa chapter 4 na po tayo. Amen? This time, talakayin po natin yung verses 1 hanggang 5. Pamagatan po natin ang ating pag-aaral, spiritual decline and doctrines of demons. Spiritual decline and doctrine of demons. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Verse 2. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good. Amen? Malinaw po, sabi ng Bible, lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Kasi may mga tao na sinasabi nila, ay, hindi maganda yan, masama yan. Okay, based on their religion. And nothing to be refused if it be received with thanksgiving. For it is sanctified by the Word of God. Ano ibig sabihin? Because God said that it's good, therefore it's good. It's sanctified by the Word of God. And prayer. Tayo po sumundan panalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita na aming binasa, sa mga salita mo na aming babasahin pa. Lord, sa aming pagbubulay-bulay, pag-aaral, muli, gabayan mo po kami sa magitan ng iyong makapangyarihang banal na Espiritu Santo at ihatid mo kami sa mga katotohanan at mga prinsipyong matutuwid na dapat po namin matutunan at sundin sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Spiritual decline and doctrine of demons. Ano po ang ibig sabihin ng spiritual decline? Ibig sabihin, may mga tao na umabot sa isang spiritual na kalagayan, subalit, dumating yung panahon na pagkatapos nilang maabot ang spiritualidad na ito,
sila ay unti-unti dumulas pababa, dumulas palayo, mula sa pagiging espiritual. At hanggang sa punto na kanila ito pinalikuran at iniwan. No wonder may mga taong umalis, may mga taong huminto, may mga taong tumatalikod dahil nakasulat po sa salita ng Diyos. Okay? Marami pong mga talata sa salita ng Diyos ang nagtuturo at nagbibigay sa atin ng babala laban sa maling aral, laban sa maling turo, laban sa mga bulaang tagapagturo. Marami po yan sa salita ng Diyos. At isa ito sa 1 Timothy chapter 4 na nagsasabi sa atin sa verse 1, "But the Spirit saves clearly, speak expressly." Ang ibig sabihin niya, malinaw na inihahayag ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, mga kapatid, dapat alam ng bawat isa ito. Kasi malinaw ito na tinuturo ng salita ng Diyos na in the latter times or sa mga huling araw, in the last days. Ano ba yung last days, mga kapatid? Kapag sinabing last days sa Bible, okay? Kapag sinabing sa mga huling panahon, sa mga huling araw sa Bible, ito po yung panahon na ang Panginoon ay umakyat doon sa langit, pagkatapos po niyang mabuhay na maguli, okay? When He ascended to heaven, at hanggang sa panahon na siya po ay babalik. Nangako ang Panginoon na siya ay babalik. So, ito yung time na umakyat siya sa langit. Ito yung time na babalik siya. So, sa pagitan po ng dalawang ito, mga kapatid, ito po yung mga huling araw na tinutukoy ng Bible, na tinutukoy ng salita ng Diyos. Kaya, ang sabi po diyan, dito sa mga araw na ito, sa pagitan ng pagparoon ng ating Panginoon sa langit at sa kanyang muling pagbabalik, sa pagitan ng mga araw na ito, ano mangyayari? Some shall depart from the faith. May mga lalayo, hihiwalay, tatalikod sa pananampalataya, giving their minds to spirits, giving heed to seducing spirits and doctrine of devils. Seducing spirits, doctrines of devils. Mga kapatid, mga kataga na hindi magandang pakinggan. Seducing spirits. Sa ibang salin, ang sabi niya dyan, spirit of deceit o mga mandarayang spirito. Doctrines of devils. Pastor, meron palang mga doktrina ng diablo. Lahat po ng maling aral ay doktrina ng diablo. Lahat po ng maling turo, lahat po ng maling pakahulugan sa salita ng Diyos ay doktrina ng diablo. Kaya dapat alam natin yung mabuting doktrina at yung masamang doktrina. Kaya kailangan maingat tayong nag-aaral at nakikinig ng mga salita ng Diyos. Nagbabantay tayo, hindi lang tayo basta-basta nakikinig, kundi inuusisa po natin yung ating napapakinggan. May napakinggan ako, yung isang pastora, sabi niya, si Kristo, sabi niya, inutusan niya yung kalikasan. Sumunod. Si Kristo, sabi niya, inutusan niya yung pagkabulag na umalis. Sumunod. Nawala yung pagkabulag. Si Kristo, sabi niya, inutusan niya yung pagiging lumpo o inutusan niya yung may sakit. Yung mga sakit, inutusan niya na umalis. Umalis yung sakit. Gumaling yung tao. Kaya sabi niya, meron din tayo kakayahan na utusan. Itong mga bagay na ito, utusan
kapatid, mga ganong pangangaral, sa demonyo po yun. Sa demonyo yun. Na, porque sinabi raw ni Kristo dito sa sakit umalis. Kaya gumaling daw. So may kakayahan din daw tayo na utusan yung mga sakit. Eh may kakayahan para sila utusan yung mga may sakit, ba't di sila pumunta sa ospital? Hello? May kakayahan para sila utusan yung karamdaman sa utak, eh ba't di sila pumunta sa mental? Hello? Eh may kakayahan para silang utusan yung kalikasan, eh ba't pag may parating na bagyo, hindi nila utusan yung bagyo na umalis o mawala. Ang problema sa mga taong ito ganito. Kapag ka nakinig ka sa aral nila at inutusan mo, alam mo, nagkasakit ka, oy sakit, inutusan kita sa pangalan ni Jesus, umalis ka! Tapos yung sakit mo hindi umalis. Ang sasabihin nila sa iyo, mahina ang pananampalataya mo. So kasalanan mo pa ngayon kaya hindi umalis. Sila na ngayon ang lumilitaw na may malakas na pananampalataya. Nandiyan pa po kayo, kapatid. Naintindihan niyo po? Pwede mo lang utusan yung kahirapan na umalis para ikaw ay umasenso, umangat at yumaman. Ito ka ngayon, nakinig ka. Sabi ni Pastora, uutusan ko yung kahirapan. Hoy, kahirapan sa buhay ko. Humalis ka sa pangalan ni Jesus. Lumipas ang 1 taon, mahirap ka pa rin. Lumipas ang 2 taon, mahirap ka pa rin. Pag hindi umalis yung kahirapan sa iyo, uutusan mo umalis. Sasabihin kayo sa iyo, itong mga bulaan tagapangarap, mahina kasi yung pananampalataya mo. Pero sila, yung mayaman, umaalis yung kahirapan sa nila. Kasi sabi nila sa iyo, magtanim ka ng seed para sa iyong karamdaman, magtanim ka ng seed para sa iyong problema, magtanim ka ng seed para sa iyong future. Ano yung seed? Pera. Mas malala ang karamdaman mo, dapat mas malaking seed ang tinitanim mo. Ano yung sabihin nun? Mas malaking pera. Mas malaki ang pangarap mo, mas malaking seed ang tinitanim mo, mas malaking pera. Kaya sila yung mayaman eh. Yan po yung mga bulaang aral, mga kapatid na sinasabi dyan. Okay? I hope next time na makarinig kayo ng mga ganyang turo, alam nyo na. Ma-discern nyo na, ma-detect nyo. Hoy, maling aral ito Hindi wala ito sa salita ng Diyos Pang sarili lang ito Basta ang pangangaral ko, laging nakapokus sa material na bagay at sa mga bagay na pasamantala, malamang bulaang aral ko yan mula sa bulaang tagapagturo. At ang resulta po nito, mga kapatid, nitong mga maling aral, ay ikaw ay tatalikod sa mga tunay na aral, sa mga mabubuting doktrina. Yun ang resulta nito. Okay? Pag sinabing doktrina, ito po ay mga aral na sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Kapag sinabing masamang doktrina, ito po ay mga aral na sumasalungat sa mga tunay na aral sa salita ng Diyos o mga aral ni Satanas. Those who follow the doctrines of demons will fall away from the truth. Yung mga sumusunod po sa mga aral na ito ay tatalikod sa katotohanan. Kaya huwag na po kayo magtaka kung may mga nakakasama tayo na nang matagal pero dumating ang time, tumatalikod sila at bumabalik doon sa kanilang pinanggalingan o mas malala pa. Tumatalikod po sila sa purong aral ng salita ng Diyos. Kinamumuhilan nila ito. Kaya kung ikaw namulan ka sa mga ganitong aral, abay, kung talagang narinig mo, ang sabi kanina, ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan, abay, kakapit ka na sa mga aral na ito at hindi mo nabibitawan. Bakit? Eh, pag bumitaw ka dito, ang makakapitan mo ay mga doktrina ng ni Satanas.
doctrines of demons. So how are the doctrines of demons promoted? Paano ba sila ipinapangaral? O paano ba sila ikinakalat? Sila po ay ikinakalat sa magitan ng mga bulaang tagapagturo. Ito yung mga, ano sabi niya? Next verse tayo. Ito yung mga speaking lies in hypocrisy. Ito yung mga tagapagturo na sinungaling. Nakakamo sila ng mga bagay-bagay na hindi naman mangyayari. Papangakuan ka ng prosperity, pero pag hindi nangyari, ang sasabihin sa iyo, kasi mahina yung pananampalataya mo. Mga sinungaling. Sinungaling po sila, kaya yung mga turo nila ay kasinungalingan. Ewan ko, napapanood nyo yung mga fake healers na sumisikat dito sa Pilipinas, sa social media. Napakarami po nila. Dumadami sila ngayon, nakakapagtaka. Talagang malapit na bumalik ang Panginoon. Amen? Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Once na talikuran natin itong mga aral na ganito, na nagmumula sa katotohanan ng salita ng Diyos, wala tayong ibang pupuntahan kundi mga aral ng demonyo. Mula sa mga bula at tagapagturo na ito. Having their conscience seared with a hot iron. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan, yung kanilang mga budhi ay hindi na maabot. Ibig sabihin, manhid na po, wala na silang konsensya. Ang concern lang nila ay yumaman. Ang concern lang nila ay abusuhin at samantalahin itong kahirapan ng marami, itong pagiging ignorante ng marami sa salita ng Diyos. Gagamitin nila ito upang dayain ng marami para makakuha ng mga salapi sa kanila. These false teachers are hypocritical. That is, their lives do not evidence the holiness they seemingly espouse. Ibig sabihin, kung susundin mo daw ang mga buhay ng mga tao ito, ay hindi po nila sinusunod yung kanilang mga pinapangaral. Sila mismo, alam nila yung pinapangaral nila ay pandaraya at hindi totoo. Kaya sila mismo, hindi nila ito ginagawa. Ginagamit lamang nila ito para dayakin ng marami. Meron isang bulang mga ngaral na pakinggan ko, sabi niya, ito talagang napakatindi. Actually, sikat ito ng mga ngaral si Rick Warren, yung sumulat ng Purpose-Driven Life. Nagkaroon pa akong libro, may dalawa eh. Pinagkakong ko na lang. Ang sabi niya, nung naipako raw si Kristo sa krus, wala raw siya sa kaliwa, wala raw siya sa kanan. Nasaan daw siya? Nasa gitna lang daw siya. Kaya kung meron daw na problema sa buhay, sa church, o ay sa pamilya, kung saan man yung problema, hanapin mo raw si Kristo, wala siya sa kaliwa, wala siya sa kanan. Nandun lang daw siya sa gitna. Anong ibig sabihin nun? Anong tinuturo niya? Ang tinuturo niya, kapatid, ganito. Ang Panginoon Diyos daw, nasa neutral lang palagi. Walang kinakampihan. Yung ba yung tinuturo ng krus, mga kapatid? Yung ba yung tinuturo kung bakit si Kristo nagpako sa gitna ng dalawang magnanakaw? Na siya neutral lang sa lahat ng bagay? Mga kapatid, malaking kasinungalingan yun. Kailanman ang Panginoon ay wala sa gitna. Siya'y laging nandoon sa katuniran. Siya'y laging nandoon sa hustisya. Siya'y laging nandoon sa mabuti, sa nakalulog sa Kanya. Kaya lang, itong mga bulang mga ngaral ito, nilalagay siya sa gitna. No wonder itong mga bulang mga ngaral ito, lalo
silang nai-spoil dahil sa mga ganitong pagtuturo. Isipin mo ilalagay mo yung Panginoon sa gitna, sa mga issue. Halimbawa yung issue ngayon sa Senado ngayon, nandoon yung divorce. Ipinapasa nila yung divorce. O sasabihin nila, nasa ang Panginoon dyan. Nasa gitna lang ang Panginoon dyan. Halimbawa, yung issue ng LGBT, yung SOGI bill, ipaglalaban yun, sasabihin nila, nasa gitna lang ang Panginoon dyan. Makapatid. Ano yun? Blasphemy yun. Pamumusog yun, nasabihin mo ang Panginoon, nasa gitna lang, na parang kung sino yung majority, kung sino yung magtatagumpay, ay doon papalag ng Panginoon. Ganun po yung sinasabi nila. Kaya ang mundo ito, palala ng palala dahil sa mga tao nito. Nakikita niyo ba sa mga social media yung mga tinatawag nilang drag queen? Yung mga lalaking nagme-makeup ng pagkatapos magbumukhang halimaw sila, magdadamit sila ng pambabae na malaswa. Mga lalaki po ito ha. Madalas ito ay nagtuturo sa mga bata. Tawag sa kanila drag queen. Dati sa US lang ngayon, meron na dito. May drag queen natin sa Pilipinas. Nagpanggal siya nagdamit siya parang siya yung Panginoon Jesus Napakalaming blasphemy. Pansinin kayo yung mga drag queen na ito, nagtuturo lang sila sa mga bata. Hindi sila nagtuturo sa mga matatanda. At nakakalungkot, meron mga magulang na hinahayaan sila kapitan nitong mga tao ito na nagtuturo ng mga aral ng demonyo. So mga sinungaling po ito, mga kapatid. Nagtuturo sila ng mga kamalian na nagtutulak sa marami na tumalikod at lumayo sa katotohanan. They are beyond the reach of conscience. Hindi na po sila nakukonsensya. Manhid na po sila sa kanilang isip, sa kanilang damdamin, sa kanilang kaluluwa. Hindi na sila maabot ng konsensya. Lahat pinapaikot nila sa kamalian, sa kasinungalingan. Ano yung magpapatuwid mo sa kasinungalingan at sa kamalian? Kundi isa na naman kasinungalingan at kamalian. Kailanman ang kasinungalingan ay hindi pwedeng matuwiran ng mga salitang matuwid at tama, kundi kasinungalingan lang. Ang problema pa mga kapatid, itong mga bulaang tagapangaral na ito, kaakit-akit sila. Oo. Talagang pag nakita mo sila, pag narinig mo sila, pag napakinggan mo sila, maiinganyo ka, nakakainganyo mo sila. Sa kanilang personalidad, sa kanilang pananalita, kahing-kahing mo sila, kaya makakahing-kaya. But they do not receive their message from the Holy Spirit. Rather, they spout the suggestion of evil spirits whose work it is to lead people astray. Ang sinusunod po ng mga ito, hindi yung salita ng Diyos, kundi yung kanilang isip. Ganito yan. Mag-iisip sila ng mga bagay-bagay at pag nakaisip na sila, gagawin nila, maghahanap sila ng talata sa Bible na sumasang-ayon doon sa naiisip nila. Nakunawagan po ninyo? Hindi Bible ang pinapangaral nila. Ginagamit lang nila yung Bible para sa mga naiisip nila. Magkaiba yung Bible, yung pinapangaral mo yung Bible sa ganung bagay. Kaya tayo, mga kapatid, lumipat tayo sa expository preaching. Anong ibig sabihin ng expository? Itong ginagawa natin, book by book, verse by verse. Para malaman natin kung ano talaga yung sinasabi nung sumulat ng salita ng Diyos. Hindi para ipahayag yung nasa isip ng pastor, kundi upang ipahayag ang salita ng Diyos. Ang daming mga karal ngayon, magbubukas sila ng teksto. Pagkatapos na binuksan yung teksto, tatanong na kung saan-saan. Hindi
iniisip lang nila. Tapos maghahanap sila ng mga hiwa-hiwala na talata na nakakayaw sa isip nila. At ang problema, hindi naman yung talaga ang tunay na sinasabi ng talata. Eto, bibigyan ko kayo ng halimbawa. May isang nag-aral, sabi niya, just do what is good. Ang ganda pakinggan, di ba? Do what is good. Gawin mo lang kung ano yung mabuti. Ang problema doon mga kapatid, ano yung good na sinasabi mo na gawin? Kasi iba yung mabuti na naiisip ng tao, iba yung mabuti na nakasulat sa salita ng Diyos. Nandiyan pa po kayo, kapatid? Pag sinabing do what is good, ano yung good? Sa Bible kasi, yung good, yun yung pagsunod sa salita ng Diyos. Pero kung gagawin mo lang yung naiisip mong mabuti, hindi yun yung good na nasa salita ng Diyos. And then, nagbukas siya ng mga talata na nagsasabi na ito yung good, ito yung good, gawin mo yung good. Isasabi ko sa inyo ng talata, James chapter 4, verse 17. Napakadelikado po ng ganitong pangangaral kung susundin po. Kasi mapupunta ka sa maraming butas at mahuhulog ka. Tingnan ninyo, ito yung isang verse na binuksan niya. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. To him who knows how to do good and doeth it not, to him it is sin. Ang sabi niya, kapag alam mong mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan yun. Paano mo ngayon sasabihin na mali yung pinag-aral niya? Binasa niya. O nga no, do what is good. Ang problema sa pakahulugan niya dito, mga kapatid, kinuha niya yung talata na ito, pakinggan niyo po ito, mga kapatid, inalis niya yung verse, inihiwalay niya. Inalis niya doon sa konteksto. Ang problema ngayon sa pakahulugan niya, ganito. Kapag alam mo mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan. Yun ba talaga yung tinutukoy dito na kahit anong maisip mo mabuti, alam mo mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan? Yun ba talaga yung tinutukoy dito? Kung aalisin mo siya sa konteksto, yun ang maiisip mo. Pero kung ibabalik mo siya sa konteksto, meron specific ito na tinutukoy. At maunawaan mo doon. Pero kung susundin po yung kanyang pakahulugan, ito na yung problema ngayon. Halimbawa, nasa palengke ka, may mga nakita kang nagpapalimos. Alam mo na pag tinulungan mo lahat yun, mabuti. Tutulungan mo lahat. Hello? Tutulungan mo lahat. Huwag na tayo umalis sa palengke. Habang naglalakad na sa palengke, nakita mo, kalat-kalat kahit saan. Alam mo ngayon na mabuti, nalilinisip mo yun, pero hindi mo nilinis. Hindi nagkasala ka na. O tuloy-tuloy ka. Kita mo sa palengke. O nakita mo, may mga nahihirap ang buhat ng mga pinalengke nila. O naisip mo ngayon na mabuti, natutulungan mo lahat ng yun, hindi mo tinulungan lahat. Naunawaan niyo po yung sinasabi ko, kapatid? Kung gaano kamali yung interpretasyon na yun, kaya napakadelikado po pag yung talata pinaalis sa konteksto. Yung mabuti niyang kahulugan, nagiging delikadong pakahulugan. Maganda lang siyang pakinggan, pero mali po siya. Actually, ginamit ito sa akin ng isang preacher. Hindi naman siya pastor. Ginamit siya sa akin ito kasi I think ang pinag-uusapan namin ay yung mga lalaking medyo mahaba yung buhok o mahaba yung buhok. Masama daw yun. Ang sabi ko, nasa sa Bible na sinabi na kapag yung lalaki mahaba yung buhok, kasalanan. Ang pinakita niya yung sa Korinto, sabi niya, it is a shame, sabi ni Paul, it is a shame for a man
to have a long hair. So obviously, si Paul, nagsasalita siya based on their culture. Ibig sabihin, sa kultura ng mga Hudyo, o kung nasa man sila mga lugar, yung pagiging mahaba ang buhok sa mga lalaki ay nakakahiya doon sa kultura na yun. Sinabi niya, it is a shame. Sabi ko, hindi naman sinabi, it is a sin. Sabi ko, sinabi, it is a shame based sa kultura. Tapos binibigyan niya yung verse nito, Brad, sabi niya, he that knows to do good and does it and do it not, sabi niya, it is sin. Sabi ko, ba't napunta rito? So, pati buhok na yung kasali na rito. Kapag yung mga lalaki, hindi nagpagubit. Nakikita niyo po, nagiging legalistic yung mga tao ngayon dahil sa maling pagpapahulugan ng mga Bible. Kaya yun ang isang dahilan kaya tayo lumipat sa expository preaching. Hinahanap natin yung totoong sinasabi ng author ng Bible. Hindi yung sinasabi ng isip ng pastor. May mga nagtuturo nga ng mga yung mga iipon yung mga kalalakihan sa church, tutuan na mag-preach. Tapos ganito yung gagawin. O, ito tayo, John 3:16. Babasahin yung John 3:16 nang hindi binabasa yung kabuuan ng John 3:16. Yung John 3:16 lang o yung John chapter 3. Babaliwala yung buong John chapter 3, ang babasahin lang yung John 3:16. Ito na ngayon yung nagtuturo mag-preach, sasabihin niya. O, ano yung naiisip nyo sa John 3:16? O, tapos ipapasulat niya, ito yung naiisip ko, ito yung naiisip ko. O, nakagawa naman sa akin doon sa naiisip niya sa John 3:16. Anong pinapangalan niya ngayon? Yung naiisip niya. Hindi na sinasabi ng John 3:16. Kasi kung gusto mo mamamahan ng John 3:16, hindi mo lang kukunin yung 16. Kukunin mo yung buong konteksto ng John chapter 3. Or even beyond John chapter 3, and even before John chapter 3. Ganun po. Hindi yung isip yung pinapangaral. Yun ang nakakalungkot ngayon. Ang isip ang pinapangaral sa maraming mga gawain. Nagbigay ng warning si Paul dito. Tingnan po ninyo Acts chapter 20, verse 28 to 33. Years ago, si Paul nagbigay siya ng warning sa mga elders ng Ephesians. At ito yun. Chapter 20, verse 28 to 33. So, sabi ni Paul, ganito, take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost has made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. So mga kapatid, tingnan po ninyo, mag-ingat, ang sabi ni Paul, mag-ingat kayo. Kailangan yung mga flock, yung church, ito po yung church, yung flock. Kailangan, sabi niya, pakainin niyo sila, okay, ng mga tunay na aral dahil sila ay kinubos ng Panginoon sa kanyang dugo. Mag-ingat kayo sa inyong ituturo. Siguraduhin nyo na yung ituturo ninyo ay galing sa salita ng Diyos. Next verse. For I know this, that after my departing shall grievous wolves. Anong ibig sabihin ng grievous wolves? Hindi ko mga tupa. Mga lobo. Okay? Ang sabi ng Panginoon, yung mga church, yung mga tagasunod niya, tupa. Pero ito, hindi sila tupa. Ito yung mga naglalapa ng tupa yung mga ito. They will enter among you. Papasok sila. Ang sabi ni Paul, pag alis ko, may mga papasok na mga bulaang tagapagturo, not sparing the flock. Hahatakin, hihikayatin, aakayin, i-influensyahan yung mga tupa na
sumunod sa aral ng demonyo. Kaya sabi ni Paul, mag-ingat kayo. Next verse. Also of your own selves shall men arise. Hindi lang may papasok, sabi niya, kundi sa sarili ng kalipunan, may mga uusbong dyan na mga mali. Tagapagturo. Kung may mga uusbong dyan na may balik kaunawaan sa katotohanan, at ito'y pipilipitin. Nandiyan pa po yan, mga kapatid. Ayaw ng Diablo to, kaya gagawin ng Diablo, papaypay na yung mga mata nyo. Bibigat yan. Okay? Anong gagawin nito mga tao ito? Speaking perverse things to draw away. Nakita na nyo yung sinabi sa 1 Timothy kanina? Fall away. Ito yun, to draw away disciples after death. Upang nilayo ang mga disipulo at takayin sila sa mga maling aral. Next verse. Therefore, watch. Ang ibig sabihin ng watch, maging alerto. Gising! Kaya yung kagda natin kanina. O church, arise. Amen? Magbangon! Magtutulog-tulog! Ito yung problema dito sa church natin, lalo na sa mga kabataan. Patulog-tulog! Kahapon, walang dumating na mga young people. Buti pa si Kubre, dumating. Sabi ko sa mga young people, meron tayong Saturday class. Tuturuan ko kayo ng mga doktrina. Yung iba may dahilan, accepted. Pero yung iba, anong dahilan nyo kung wala kayo? Ano sabi nito? Watch! Maging alisto kayo. Huwag kayong tutulog-tulog. Kapag ganyan mo galing ninyo sa salita ng Diyos, hindi ako magtataka isang araw. Nandun na kayo, naakay na kayo ng mga aral ng demonyo. Gising! Saan ba kayo busy? Mas busy ba kayo sa akin? Ha? Mga young people? Mas busy ba kayo sa akin? Sasabihin, Pastor, busy po. Minsan tayo busy. Pinagpapalit na yung gawain ng Diyos sa mga bagay na temporal. Mga kapatid, delikado po yun. Hindi ko sinasabi ko para paringan kayo o saktan kayo, kundi sinasabi ko sa inyo ito dahil ito yung sabi nito. Gising! Baka kailangan nyo ng ganyan. Gamit mong salita ng Diyos. Gising, maging alerto, maging alisto. Huwag pa tulog-tulog. Imbis na maghanap ng dahilan para lumayo, maghanap kayo ng dahilan para lalo kayong lumago sa salita ng Diyos. Hindi yung malayo pa yung Sabado. Ay, may Saturday ka Sabado na kaya gagawin ko. Saan kaya ako pupunta? Saan may mag-text sa akin magkaya para hindi pumunta? Ilalayo talaga kayo ng mga aral ng demonyo sa aral ng katotohanan. Nabubulol na ako. Watch and remember. Bakit kayo gano'n? Bakit kayo madaling makakain sa mundo? You don't remember. Madaling kayo makalimot. Hindi nyo tinatandaan yung mga tinuturo. Pero yung mga dance step sa TikTok, ha? Ang dali yung natatandaan, mga dance step sa TikTok, ha? Ang dali ninyo masunod. Yung mga aral na walang magulan, ang dali ninyo masundan. Ha? Minsan nakikita ko kahit saan yung mga kabataan, nagtitiktok eh. Meron na nagsisimba rin naman pagkatapos ng simba, dyan lang sa labas, nagtitiktok eh. Hindi man lang maisip kung si Pastor nandito pa. Talagang dyan sa India, no, nagtitiktok na ganyan. So, hindi na. Ano yung nangyari sa mga kabataan na yun? Remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. So, alalahanin ninyo mga kapatid, darating ang time si Pastor Eric, wala na dito. Darating ang time si Pastor Eric, wala na sa mundo.
Alalahanin ninyo na hindi ako huminto na bigyan kayo ng babala. Alalahanin ninyo na hindi ako huminto na paalalahanin kayo. Kaya lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, kahit isa lang po, pag kinuha na sa mundo ito, kahit isa lang ang tumindig dahil sa mga pagtuturo na ipinagkatiwala ko sa akin, mag-reward ako. Ano mga kapatid? Watch and remember. Huwag natin kakalimutan. Next verse. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Hanggang verse pa tayo. Next verse 33. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Anong sinasabi ni Paul? Wala kang inanangis sa anong meron kayo. Hindi ko nangis ang ginto ninyo, pilak ninyo, hindi ko nangis ang pera ninyo, sabi ni Paul. Ang nais ko lang ito, verse 32. Ito lang ang nais ko, sabi niya. That this, verse 32, verse 32. Ito lang ang nais ko. Brethren, I commend you to God and to the word of His grace. Ito lang ang nais ko. Maging matapat kayo sa Diyos. Maging matapat kayo sa salita ng Diyos. Because this is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Ito ang magpapatibay sa inyo at maghahalin sa inyo sa buhay na walang hanggan at sa buhay na may kabanalan. So nakita po ninyo yung warning ni Paul. Kapag tayo po ay sumunod sa mga maling aral, mga kapatid, hindi natin makakabutan yan. Kapag tinalikuran natin yung katotohanan, nasa mga huling araw na po tayo, ibig sabihin, talagang yung mga aral na yan ng mali, talagang lumalakas, umuusbong. Kaya tinalin nyo, may mga tao pumunta sa church. Pagdating sa church, sasabihin nyo, ayoko yung pangangaral dyan, masyadong sobrang nangangaral, matigas. Nakakasakit naman ng damdamin na. Mga kapatid, ilang beses na natin inulit, di ba nasasaktan tayo sa katotohanan kaysa sa binubola tayo sa kasinungalingan. Anong gusto mo? Binubola-bola ka sa kasinungalingan? O nasasaktan ka sa katotohanan at nagdudulot sa iyong paglago at pagsunod sa kalooban ng Diyos? Amen? Yung iba naman, okay naman yung pangaral dyan, Pastor, pero doon na lang. Mas maganda yung music doon eh. Mas masaya. May parang, may talon, may kung ano-ano. Diyan, nakakainip yung kanta nyo dyan. Nakakaborin, Pastor. Gusto ko yung ano, love, 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 ay magmahalan, love, love, love. Yun ang gusto nyo. Mga kantang paulit-ulit na wala namang mensaheng galing sa salita ng Diyos. Yun ang gusto namin, Pastor. Eh, wala. Kaya lilinom na lang kami. Ano ba talagang hinahanap natin, mga kapatid? Yung satisfaction ng ating laman o yung katotohanan ng salita ng Diyos? Tingnan po ninyo, Hebrews chapter 3 and verse 12. Nandiyan pa po kayo, mga kapatid. Gusto niyo ba na tayo gano'n? Love, 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 love. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Mag-ingat kayo, sabi niya, baka meron sa inyo na may masamang puso. Ano yung masamang puso? Na
hindi sumasampalataya. Yun pala yung masamang puso. Hindi na tinatanggap yung katotohanan. Hindi siya sumasampalataya. At humihiwalay siya sa Diyos, chapter 5, verse 11 and 12. Of whom we have many things to say, and hard to be uttered, seeing ye are dull of hearing. Ito may masamang puso na ito, na hindi sumasampalataya, sa pakikinig pa lang, hirap na sila. Hindi sila makatagal. Alam niyo, kaya yung mga anak natin, medyo bawasan mo natin sa kasa cellphone. Tulad ng anak ko, sabi ko sa akin, pag nasa church, huwag mo cellphone. Pero cellphone po rin cellphone. Ano yung pinapanood nila? Yung mga maiksing video, di ba? Ganyan. Hanggang malobat. Pati na yung mga matatanda Nood ng video. Tapos ng video, ilang minuto lang. Oh, next. Alam mo kung anong dinidevelop nyo sa utak natin at sa buhay natin? Pagka yung pinapakinggan natin mahaba, ang gusto natin yung maiksi lang. Tapos, ganun lang yung gusto natin ngayon. Ayaw na natin yung mahaba. Umiksi na yung pasensya natin. Wala na tayo. We are already experiencing dull of hearing. Hindi na tayo makatagal sa tunay na pangaral. Ang gusto natin yung maiksi lang. Ang gusto natin yung katulad lang sa ganon. Verse 11. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong milk. Anong sinasabi niya? May mga tao sa church na hindi lumalago. May mga tao sa church na dapat natututo na, pero hanggang ngayon wala pang alam. Yung anak ng kumare ko, lumaki sa church, pero hindi niya alam yung mga books of the Bible. Yung mga kabataan dito, lumaki kayo dito sa church. Ako natutuwa dahil dati, ganyan lang kayong malilito ko. Mga maliliit, yung nasa garahe na tayo. Kada nito, binibigyan kayo nilati-lati ng picnic. Alam yung picnic? Yung pulbos na ini-straw. Linggo-linggo, binibigyan kayo nilati-lati ng gano'n eh. Kaya nagkakalit ka, bibigyan nilati ng picnic. Hindi po, joke lang. Ibig sabihin, lumaki kayo sa church. Tama? Pero sana, habang lumalaki kayo sa church, lumalago din kayo sa church. Nakakatakot mga kapatid na lumalaki kayo sa church, pero hindi kayo lumalago sa Diyos. Buti na lang siya kilala kayo paano lumalago sa Diyos. Dati matigas sa puno nito eh. Pastor, pupunta po ako, pero hindi yan pupunta. Pastor, sige po, dati po, pero hindi yan darating. Kaya sabi niya sa akin, Pastor, mag-aaral po Bible School. Ha? Sigurado na? Opo, Pastor. O, pag-pray muna. Nakakatakot yun mga kapatid. Tumatagal tayo sa church, pero hindi tayo lumalago. Salamat doon sa mga lumaki sa church at lumago sa Panginoon. Pero doon sa mga lumaki sa church, pero hindi lumalago sa Panginoon, ito ba yung gusto nyo? Na? Ang sabi niya, dapat nakakapagturo na kayo, pero hanggang ngayon, kailangan pa kayo turukan. Dapat, sabi niya, maalam na kayo, pero
malakas pa rin. Alam niyo bang yung larawan no? Kilala niyo si Bonjing? Si Jim Santos? Nakadaya ka tapos dede. Yung dede niya, silaki ng timbang. Ganon. Yung mga spiritual life ninyo, ganon. Lumaki sa church pero hindi lumalo. Mga spiritual Bonjing. Gusto niyo ba? Yan. Member ng church yan, ha? Oo, member namin. Spiritual din yan. Oo, spiritual Bonjing. Mga kapatid, huwag nawa. Amen? Huwag nawa. Okay? Saan ba tayo? So, ano ba yung mga balik tayo sa text ko natin? Ano ba itong mga halimbawa? Nagbigay po siya ng ilang halimbawa ng mga aral ng demonyo. Verse 3. Ito yung ilang halimbawa. Forbidding to marry. Ayan. Yan ang isa sa halimbawa. Hindi lang yan ang maraming pang iba. Pero ang isa sa binanggit ni Paul na aral ng demonyo ay ang pagbabawal nila na mag-asawa. Meron ba sa panahon natin ngayon na nagbabawal mag-asawa? Meron, di ba? Na pag naglingkod sa church nila, bawal silang mag-asawa. Babae man o lalaki. Alam niyo, malinaw sa Bible, no? Aral ng demonyo. Kaya tayo dito, hindi ko tayo nababawal na mag-asawa. Nagbabawal tayo yung mag-asawa na hindi tama. Pero hindi natin binabawal ang pag-asawa. Ang binabawal natin yung ura-ura ng nag-asawa na hindi pinag-iisipan kung sino yung aasawahin. Amen? Kailangan, tao sa church, ang hanapin mo, yung tao din sa church. Kailangan, spiritual ka, ang hanapin mo, yung spiritual din. Lumalago ka sa Panginoon, ang hanapin mo, yung lumalago din sa Panginoon. Hindi yung tao ka sa church, nakakita ka lang ng pogi sa labas. Gusto ko niya! Nung nilapitan ka, hi, sinasabi ka kita. Tapos sinasabi, sinagot ko na. Ilang buwan? Mabuntis. Ngayon nakita mo, masama pala yung gali. Pogi ka, masama yung gali, wala sa Panginoon. Minumura ka. Tapos, umuwi na kasi ng babae. Dahil walang takot sa Diyos. Ngayon, lalapit ka pa. Gusto, ikaisawa ko. Bagay mo. Kami ganda na ako. Kailangan tao ka sa church, maghanap ka yung tao sa church. Lumalag ka sa Panginoon, maghanap ka yung lumalag sa Panginoon. Amen? Hindi natin binabawal ang pag-asawa. Actually, tinutulak nga natin yun eh. Pagparehas kayo matawad sa Panginoon, nasa tamang edad. Okay? Babae, lalaki, lumawan, nagkagustuhan sa loob ng church. Parehas matapat sa Panginoon. Abay kung walang masusunod, mag-asawa na kayo. Hindi yung bata pa po eh. Mag-iipon pa po ng ganito, ganyan. Hindi totoo yan. Tingnan nyo, hindi kayo makakaipon. Tingnan nyo yung mga nag-asawa, bigla-bigla. Nakakapos din. Yung mga kapag-anak ko, hindi handa eh. Hindi sila handa ng mag-asawa eh. Nakalabing dalawang anak eh. Pero nakaraos. How much more kung pares kayo nasa Panginoon? Huwag kayo matakot. Amen? Ako nga, nagsisisi ako, nag-asawa ko, 31 eh. 31 na lang, nag-asawa ko, magte-32. Kung pwede lang, mas bata pa. Kaya lang, hinintay ko kasi si Mrs. ko, mas matanda ang 3 taon dito eh. Baby pa siya. But anyway, kapatid, isa sa aral ng demonyo, pagbabawal mag-asawa. So, pag may religion, nagtuturo ko, bawal kayo mag-asawa. Aral ng demonyo yan. Ano ba isa? Abstain, commanding to abstain from meats. Binabawal nila yung bilang pagkain. Bawal
kainin yan, bawal kainin yun. Wala pong ganyan sa baptist, amen? Ang sabi ni Paul, sa aklat ng Korinto, lahat ng nabibili sa palengke, pwedeng kainin. Ibig sabihin, pag nandyan sa palengke, tinitinda, kinakain naman ng iba, pwede mo rin kainin yan. Oo. Hindi bawal. Anong sabi kanina? Everything that God has, ayan o, which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. Sabi kanina, everything that God has created is good. Yan, nalilanan ko siya. Ba't pinagbabawal ng iba? Sa lumang tipan, may mga tinatawag na dietary law. Ibig sabihin, may mga pagkain na binabawal sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, mga kapatid, wala pong pinagbabawal. Ang lahat ay tatanggapin ng may pasasalamat. Dahil ito ay sanctified by the Word of God and prayer. Yun ang sabi kanina, di ba? Next verse, tingnan mo. For every creature of God is good. Kaya hindi pwedeng sabihin masama yan. Naalala mo si Pedro? Si Pedro na nakinig siya sa Book of Acts, bumababa yung parang kumot na puno ng mga hayop na ipinagbabawal sa lumang tipan. Ang sabi sa panaginip niya, sabi ng Diyos, kumain ka. Ang sabi ni Peter, hindi ako kumakain ng masama. Kasi sa lumang tipan, masama yung mga gumagapang, masama yung mga may biyak ng paa, tulad ng baboy. Pinagbabawal yan sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, yung binabayon, sabi ng Diyos kay Pedro, kumain ka. Sabi ni Pedro, hindi ko kumakain ng marumi. Anong sabi ng Diyos? Huwag mong tawaging marumi ang nililis ng Diyos. Amen? Kaya sabi mabuti, kasi ganito yung iba. Pag nag-asawa ka, hindi ka na banal. Pag kumain ka niya ng pinagbabawal, hindi ka maliligtas. Hindi ka banal. Mga kapatid, ano mga reliyon ang basihan sa pagiging banal o sa pagliligtas ng Diyos ay pinagbabawal na pagkain o pag-aasawa, mga kapatid, yan po ay aral ng Diablo. So lahat ng nabibili sa palengke, tatanggapin mo yan na may pasasalamat na kakalugod sa Diyos mo. Okay? Pero meron sa Romans, meron binabanggit sa Romans, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kakainin mo yung gusto mo. Sa Book of Romans, may tinuturo din doon. Halimbawa, may bago tayong kapatid, galing sa isang reliyon na kung saan pinagbabawal yung pagkain, tapos hindi niya kinakain. Okay? So, bago pa lang siya nito, hindi niya makain yun, eh huwag mo na dadalhin yung pagkain na yan. Kasi hindi pa siya. Okay? May turo na gano'n, may aral. Pero hindi sinasabing bawal kainin. Huwag mo lang kakainin sa harapan niya. Okay? So, yan po yung tinuturo, mga kapatid, na mga demonyo. Halimbawa lang yan, pero marami pa yan. Okay? We should not follow any person or group that forbids marriage. We should not follow any person or group that puts or place restrictions on certain foods. Bakit? Ito po ay aral ng demonyo. Any person or group that says salvation or holiness comes through not only by faith, but plus a select diet or a complete sexual abstinence is false and lying. Satan corrupts all good. Sabi niya dyan, God created all things good, but Satan is corrupting all things that is good. Pansinin po ninyo, yung marriage, yung food, parehas may kinalaman sa buhay. Di ba? Yung pagkain para mabuhay. Yung marriage para dumami yung buhay. Tama?
parehas kinukurap ni Satan. Why? Because Satan hates life. Anong sabi sa John chapter 10 verse 10? Satan has come to steal, to kill, and to destroy. Kinamumuhian ni Satan ang buhay. Sa Garden of Eden, okay? Sa Garden of Eden, dito po natin nakikita kung paano binago ni Satan yung turo ng Diyos. Di ba pinagbawal yung arat, yung kainin ng prutas? Anong sabi ni Satan kay Eva? Talaga bang pinagbawal? Di ba yun ang sabi niya? Sa Genesis chapter 3? Sabi ni Eva, pinagbabawal sa amin yan. Ang sabi naman ni Satanas, talaga bang pinagbabawal? Sabi ni Eva, pag kinain namin yan, mamamatay kami. Ang sabi ni Satan, hindi ka talaga mamamatay, kundi magiging katulad mo ang Diyos. Nakita niyo po, binabalintad ni Satan yung salita ng Diyos. Ginagawa niya yung sinungaling ng Diyos. Ganyan din yung mga bulang ang mga naral ngayon. Binibigyan nila ng question mark yung salita ng Diyos. Pinapalitan nila ng kasinungalingan. Okay? So, hindi lang po yan. Kanina nabanggit natin yung mga maling pangako. Kasi sinasabi, sabihin po rito aalis, sabihin po rito gagaling. So, they also teach false promises. Hindi lang nagbabawal ng mag-asawa, hindi lang nagbabawal na kumain ng ilang pagkain. Sa iba, binabawal yung kumain ng dugo, pero kumakain sila ng balot. Tama? Eh, yung balot may dugo. Yung mga Kristo na ganyan eh. Nandun sila sa grupo na nagbabawal kumain ng dugo eh. Pero kumakain sila ng balot. So, nagtuturo din sila ng mga maling pangako. Yun. They promise healing, they promise prosperity, they promise success, pero kasinungalingan. Yung iba na, may maling aral din sa Bible, nagtuturo sila na ang pagkabuhay ng maguli ay hindi totoo o lumipas na. May nagtuturo din na si Kristo ay hindi na pareho sa laman. Okay? Mga aral ng demonyo yan. May nagtuturo din na nakapokus sa mga material na bagay. So, pinagpapatuloy po yan ni Satan sa pamamagitan ng mga maling bulakang tagapangaral. Ikinakalat nila itong doubt o duda sa salita ng Diyos at inaakay ang mga tao palayo sa katotohanan. Anong sabi ng Biblia? John 8:44, kayo'y sa inyong amang diablo at siya ang ama ng kasinungalingan. Ang diablo po ang ama ng kasinungalingan. Ang lahat ng mga aral ng demonyo ay aral ng kasinungalingan. At ito'y lahat galing sa diablo. Satan knows how to manipulate us. And that is why the doctrines of demons are so effective. Remember, his first victims were perfect. Sino yung unang biktima ni Satan sa maling aral? Si Adan at Eva. Sino si Adan at Eva? Sila yung unang tao na hindi pa nakaranas ng kasalanan. Hindi sila nakaranas ng kasalanan, perfecto sila. Pero nabiktima sila ni Satan. So, alalahanin mo yan. Kaya ang gagawin natin ngayon? How can we identify the doctrines of demons? And how can we stay away from these doctrines? By immersing ourselves in the Word of God. By immersing ourselves in the truth. We must read, study, meditate our Bibles. When we know what God says on any given subject, then any deviation from that teaching will set up a red flag. Ano ibig sabihin nun? Kapag alam natin ang salita ng Diyos, malalaman natin yung maling aral. And lastly, when we are in tune with God's Word, aberrations from that kingdom will ring hollow and lofty. Ano ibig sabihin? Kapag tayo po bihasa tayo o pamilyar tayo sa salita ng Diyos,
ano man nakasalukat dito, kumbaga sa musika, maling nota ang marinig natin, sinturado ang dating sa atin. So mga kapatid, lastly, Joshua chapter 1, verse 8. Anong sabi niya? Totoo ang salita ng Diyos, amen? This book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag itong hihiwalay sa iyong bibig. Ito'y pagbulay-bulayan mo araw at gabi. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Upang matutunan mong sundin ang lahat ng nakasaad dito. At nang sa gayon, ang iyong landas ay magiging pasagana at ikaw ay makakaranas ng mabuting katagumpayan. Psalms chapter 119 and verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Mga kapatid, mahalin natin ang salita ng Diyos. Kung meron kayong mga Bible, basahin po ninyo. Pag-aralan po ninyo. Kung wala kayong Bible, sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo kay Pastor, tutulungan ko kayong magkaroon ng Bible. At ng lahat ng Bible. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa inyong mga salita. Nawa ito kung mga paaralan nito ay hindi pumawala sa amin. Nawa hindi tumating ng Diablo at ito'y kunin sa aming mga puso ang nahasik ng binhi ng iyong salita. Kundi ito po ay maitanim ng malalim sa aming puso at ito'y tumubo at magbunga ng mga katuwiran sa inyong harapan. Kaya ang magalalim sa pangalan ni Jesus. Amen! Ay kung may pinagpala, kapatid. Amen. Purihin Panginoon.